Hey yo, what's up guys? PG Reminds of GY6PH here, and today mag-change oil tayo ng dalawang scooter. Yung isa is Honda Click 150 version 2. Then yung isa yung sa last video ko, yung SkyDrive Sport. So usually ang kailangan mo lang sa pag-change oil ay socket. Or pwede yung hindi nga socket na type 17mm. So yun, usually 17mm pero check ko, hindi ko na rin kasi sa ulo. So ito oil, tapos yung lagayan, din yung basahan. Dito sa Suzuki SkyDrive Sport may filter siyang kailangan palitan. So usually dapat pinapalitan siguro mga 3,000 km. So yung ginagamit ko is original. Pwede rin naman yung replacement. Yung una ko nagamit na ito yung replacement naman. Wala naman naging problema sa makina. Tapos yung oil na gagamitin ko, first time kong sumubok na ito, RC919. Mura lang kasi ito eh. Tapos fully synthetic daw. Tapos pang scooter. And then at the same time is 10W40 yung recommended sa most scooter na common na recommended. So unahin natin change oil tong SkyDrive Sport, kasi kung napanood nyo yung last video ko, nagpalit ako ng bola nito 11 grams. Medyo hindi ko gusto yung tunog niya, masyadong ma-RPM feeling ko. Kaya ang gagawin ko ngayon, ibabalik ko dun sa stock na 12 grams. So yun, sa SkyDrive Sport, ang gamit niya is 17mm. So gagamit tayo ng socket. Kung meron kayong tawag doon, yung wrench, box wrench, pwede rin. So paano nga ba ang paluwag na ito? Patulak pala. Tamaan yung camera natin. Hindi, tama. Yun, medyo nakakalito. Lalo na pag matagal kang hindi nag-change oil. Hirap silipin. Oops. Oh, tigas. Tigas naman na ito. Kulit mo ah. Yun. So una nyo munang gagawin is medyo luwagan nyo. Yan. Tapos ihanda nyo yung lagayan ng used oil. So ito, matagal ko nang gamit to. Makikita nyo naman madumi na. Yan, dyan ko nilalagay yung used oil ko. O siya yung sumasalo. So yun, lalagay ko siya doon. Ito hindi medyo maganda yung ano eh, ng SkyDrive Sport. Yung drain plug niya is malapit dun sa center stand. So ang tendency, mapupunta yung oil dun sa center stand. So kakalat yung dumi. Yan. Medyo matigas pa yun. Yan. Pag medyo maluwag na, pwede nang gamitin yung kamay. Yan. Dirty. So after mong mabuksan yung drain plug, ito naman. Kaso ang higpit yung sa dipstick. Wait lang, persahin ko lang. Yeah. So yan. Para mas lalong bumilis yung pagbagsak ng oil. So may strainer tong ano. May strainer tong SDS. Hirap kunin ah. Yan. So inspect din natin later. So ngayon, hayaan muna natin siyang tumulo. So nga pala, yun, ganda kayo ng basahan, syempre, yan, hindi naman maiiwasang matuluan.
Actually, maganda pa yung oil niya. Yung mga naging una ko kasing motor, kailangan mag-change oil ng 1,000 km. So sa manual na itong SDS, nakalagay 3,000. So hindi, skeptical ako. Although may filter siya. Pero ngayon pinalitan ko siya 2,500. Yan. Medyo, although may itim na yung oil, lagi naman nangingitim yan. Sick yung dati kong gamit, sick. Yan. May itim siya pero madulas pa siya, hindi katulad nung ibang brand. Pag may itim na, mag-spang na, tas mabaho. Ngayon, mabango naman siya. Hindi amoy sunog. So lipat tayo dito. So, since wala akong extra drain plug, gagawa na lang ako gamit yung luma nating oil. Lagay ng oil. So hihiwain lang natin siya dito. Ay dito na lang pag ganun. Sundan natin to. Para maging container natin ng used oil. So yan, hirap ng walang cameraman. Hihiwain lang natin siya dito. Yan. Ito matagal ko nang ginagamit tong lagayan ng used oil. So mag-ingat kayo sa paggamit ng cutter. Yan. Kaya madumi na yung loob nito kasi dito ko unang nilalagay yung mga used oil ko. Oopsie. Yan, pwede na yan. Ibubukan natin. Kulang pa. Yan. Alright. Kung wala kayong ganito, extra, pwede kayong gumamit ng mga Tupperware o plasticware. Tulad ng lagay ng ice cream. Tulad ng ginamit ko kanina yun. Tagal ko na rin gamit yun. So yan. Nabukan na natin. Pwede na siyang gamitin. So ang kulit. 12mm pala ang gamit ng Honda. Panibago. Ang liit lang niya. Maangat tong ginawa nating container. Wow, 12 lang oh. So pukpukin natin. Yun. Tapos testingin natin kung matatanggal na siya. Yan. Haba oh. Itim na nito ah. Kulit yung lapit sa ano. Lapit sa center stand. So katulad kanina, bubuksan ko rin yung dipstick niya para makapasok yung hangin. So yan. Drain muna tayo. So habang naghihintay ako ng pagde-drain natin, nabanggit ko kanina na papalitan ko yung bola nito kasi nga hindi ako natutuwa dun sa performance nung 11G. Feeling ko maingay. Although sa misis ko parang okay lang naman sa kanya, pero sa akin kasi mas gusto ko yung hindi mataas yung RPM. Pero base sa kanya okay naman yung arangkada. Pero gayon pa man sa akin ayoko. Kaya sisimulan ko na. Yun, natanggal ko na yung mga tornilyo. Check ko na yung CVT. Hindi ko pa rin lilinisin. Tsaka na. Yan. Oopsie. Naglag yung nut. Para mahugot natin. Medyo madumi madumi to. Gawa ng dating dumi. Yeah. Yan. So far, okay naman.
Yan, kukuha ko dito sa TTGR. Maganda yung ano niya eh. Parang 12 grams siya, katulad ng stock. Ito. Yan. So, yan. Yan pala dito. Sa 11 grams. Parang halos parehas lang eh. Sabagay 1 gram ng pagitan. So kakabit ko muna. So ayun, nakabit na natin yung bola TTGR brand. So replacement lang siya kasama ng pulley. Sunod natin gagawin is palit filter. So ayun, 8mm. Yun, tapon yung wheel natin. Yup. May spring kasi ito eh. Yun o. Spring. So yan, nakakakuha na ako ng pangsikwat. So yan. Hirap pa rin o. Oh no. Hirap. Gagasgasan pa yung ano natin. Hirap nito. Yan. Bakit to ay so hirap? Yun. So yan, tanggal na natin siya. Nagasgasan lang to nung ano, panikwat ko. Hirap ba? So yan, wala namang naiwan na o-ring. So ito yung luma na oil filter. Ito naman yung bago. Yan, parehas naman sila. Parehas na. Oh, pero ito may parang pagkakaiba ng design dito. So pupunasan ko lang yun, then lalagay ko na itong filter. Maganda pa yung oil natin. Ano siya, malabnaw pa. Okay talaga yung SICK kasi dati ko nang gamit yung sa sasakyan. Pero dito sa mga motor, usually pa iba-iba ako ng brand para masubukan ano yung hiyang. So yan, linis na siya. So ito ang gagamitin natin, RC919. So paano nga bubuksan to? First time ko gumamit na ito eh. Yun, yun lang pala eh. Tapos dito, so dito meron pa siya ulit. Ayun o, meron pa ulit siyang isa. Hilain din para matanggal yung ano niya. Yun. Oopsie. Okay, so labnaw na ito eh. Labnaw. So kuha ako ng oil dyan. Yan, hinliliit. So papahid ko lang dito. Yan. Maganda. Lagay na natin. Tigas pa din, oh.
Hulo. Muhay. Yun. Pasok na. Ito naman, lilinisin ko. Ayun, kita nyo yung oil. Malabnaw pa. Yan. Yan. Pupunasan ko lang ng basahan. So yan, linis ko na to. Yung takip ng ano natin. Filter. Yung labas hindi na. Maruramihan din yan eh. So kakabit ko na to. Ganun ulit. Dalawang tornilyo. Oops, may spring to eh, kaya medyo mahirap ikabit. Kailangan ko ano mo muna dito. Ayan. I-mount kabilaan. So hand tighten muna tayo sa una. Huwag ko maluluglog. Dudong yan. Hand tighten. Then tsaka natin impact. Pero actually kahit hindi mo impact to, pwede naman eh. Yan. Pwede na natin impact. So ibabalik ko na yung cover natin. Crankcase cover. Tapos salin na tayo ng oil. So ayan, nakabit na natin yung crankcase cover. And then isasalin na natin yung oil. Problema ko dito, wala siyang tawag dito, indicator kung ilan na yung nasasalin mo. So try ko muna kalahati, then start natin. Then doon na lang tayo magdagdag. Kasi ito ay 650 ml lang, pero syempre hindi naman na-drain lahat yan kasi nasa loob yan ng makina natin. Nasa kasulok-sulukan yung ibang oil. Kaya hindi natin na-drain yung 650 ml feeling ko. So kalahati muna and then doon ako magdadagdag. Ang gagawin ko ngayon is ikakabit ko yung drain plug. Pupunas-punasan ko muna and then kabit natin. Itong drain plug strainer, pinunas-punasan ko lang, sinilip ko lang, hindi ko na nilinis. Pwede mo itong linisin gamit yung CVT cleaner. Yan, pinunas-punasan ko lang. Tapos ibabalik ko na siya. So meron naman ding filter na eh. So hindi naman ganun kaselan. Kumbaga, kung may dumi man, alikabok na napunta rito habang nag-change oil tayo, maipit ng filter or masasala. So babalik ko na to. Punasan muna natin to. After natin punasan, balik natin tong strainer. Ganun din tong drain plug. Pinunasan ko lang din para mabawasan yung dumi niya. Hindi naman kailangan sobrang linis. May filter din naman tayo. So yan. Parang maganit na. Ulitin natin. So kailangan maging maingat kayo sa pagbabalik nito kasi aluminum lang to eh. Manipis na aluminum. Kapag ganyan, madali siyang malustred. Yan. So pag higpit ng ganito, hindi naman kailangan sobrang higpit. As long as walang tagas, pwede na yun. Ayan, pwede mo na yung pansamantagal. Ay, ulitin natin. Yan. Right. So yun, sasalin tayo ng oil. Nasa na rin natin yung ano, ito, drain plug. So yun, kalahati muna. Pero parang mas maganda i-side stand na lang muna eh. Side stand ko muna. So yun, binalitan ko yung pakete ng RC919 kasi hindi ko makita yung level dito. So binalitan ko siya. Yan.
Sali na natin. Kahit na naka-side stand na, hirap pa rin ha. Kulit ng oil niya, ang labnaw. So first time ko gumamit na ito, hindi ko alam yung i-expect ko. Since mura lang yung oil. Kung mainit ba siya sa makina o bili siya mangitim. Ganun naman ako eh, nagte-testing ako ng iba't ibang oils para malaman ko yung epekto niya. So lang pa. Oops, sorry. Dami pa. Alright, so medyo lagpas siya sa kalahati. Pero since nagpalit naman tayo ng oil filter, posible rin na umunti talaga yung oil na nasa makina natin. So papaanda rin ko na to after kong kabit yung dipstick. Oops, parang hindi ano. Pero syempre center stand natin. Yan, 650 ml nakalagay. Kawawa naman yung unit na to, kulang sa car wash. So yun, start natin. Hingay talaga ng starting ng unit na to eh. So yan yung oil. So mamaya ako na sa center stand kapag kukuha tayo ng oil reading. Lipat muna tayo dito sa kabila. Pinunasan ko lang yung drain plug. Tapos ganun din, pupunasan din natin yung lagay ng drain plug bago natin ikabit. Yan. So sa Honda wala na siyang filter, no? Yan, untighten muna. Tapos tsaka natin gamitan ng ratchet or nung power handle. So medyo maingay, nag-start na kasi yung isa nating motor. Change oil. Oops. Nakakatakot to ah. Parang malulose thread ah. So ang gagawin natin is side stand natin, tapos ililipat yung oil. So ayun, sinaling ko yung oil mula dito sa bago. Sinaling ko dito kasi hindi ko alam kung ilang oil yung magagamit ko. Kasi wala nga siyang indicator, hindi katulad ng mga ibang oil, di ba? 1 liter, 500 ml nakalagay dito. Tapos side stand ko na siya, gamit tayo ng embudo kasi ang hirap i-access nung lagayan niya ng oil. So yan, sali natin. Hindi mo na natin to rin uubusin kasi yun nga, hindi natin alam kung ilan yung laman talaga na ito. Hindi ko na matandaan din kung ilang oil yung nilalagay sa clip, 800 ba o 900 ml. Pero ang dami ko na drain eh. So yung dati ko rin gamit dito is Sik na brand. So far okay yung oil na na-drain ko, kahit na overdue na tong motor na to. Alam ko hindi ito inaalagaan ng may-ari. Kumbaga kung kailan lang maisipan mag-change oil eh. So yan, sapat muna yon. Then start natin tong unit na to. Tapos check natin kung okay na ba yung yung oil nya. So na pala yung drain plug ko. Ayun, dipstick pala. Ayan, kabit muna natin tong dipstick. Ayan. Mahirap pumersa dito. Sige. So ayan, start natin. Start ba to? Keyless to eh. Ayan.
Ay, hindi pala to i-start kasi ayaw niya na naka-side stand. Yan, center stand lang natin. Ayan. Pwede na natin i-start. Ganda talaga ng starting ng Honda. Walang kaingay-ingay. Akala mo hindi pa nag-i-start yung unit, pero umaandar na. Ayan. Okay pa yung tunog ng makina niya, ha? Kahit na hindi pa naalagaan yung CVT nito. Tibay din ng Honda. Ayan, idle muna natin. Babalik tayo dun sa SDS. Check natin yung oil level niya. Pero bago yun, liligpit ko muna itong mga used oil natin. Ayan, no? Be responsible para dun sa mga nag-change oil na wala sa shop. I-dispose nyo na maayos to. Magtanong kayo sa mga motor shop kung saan pwede i-dispose. Ang sa akin, ngayon pa lang sinisimulan ko ipunin. Sinasaling ko sa container. Meron na, ngayon lang ako nakakware ng drum, pero dati sa container lang din na malaki hanggang sa maipon. Ayan. Lalagay ko muna doon. So isa sa mga advantage ng paggamit na itong tinatawag dito, itong ginawa nating container na salinan ng used oil is pwede mo siyang gamitin to. Yung dati niya ng existing na ang tawag dito ng takip para dun mo siya i-drain. Yan, no? So paano ba makikita ng camera? Yan, di ba? Walang kahirap-hirap mag-drain pagka ito yung gamit mo. Medyo dark na to. Ito yung galing sa galing sa click. Makinang pa rin naman, golden pa rin naman. Ito yung mga dumi na yan, yung lupa-lupa. Nakuha yan dun sa ilalim habang nag-change oil kanina. Marumi yung ilalim, di ba? May mga lupa. So yun, lilinisin mo to para sa susunod na gamit, pupunasan mo ng tissue o basahan. Matuyo lang siya para sa next mong gamit. Pwede mo ma-inspect kung may mga debris. So ito naman yung galing sa SDS. Ayan. Mabango pa siya. Hindi pa amoy sunog. So challenge naman yung pagsalin nito. So pwede mong isalin dito kung meron ka nang nagawa niyan. Or sapalaran ka dito kung kaya mo straight. Testing natin. Oops, yun, tumapon. So maglilinis pa ako. Same kulay, gray. Yan, same din doon sa pang-click kanina, itong makikita yung mga dumi-dumi. Lupa yan galing doon sa motor habang nag-aano tayo. So next time kung gusto nyo makatiyak, pwede nyo lagyan ng strainer dito para habang nag-change oil kayo, nakikita nyo kung may dumi siya or may debris na makukuha galing sa unit nyo. So yan, i-dispose nyo ng maayos yung mga used oil nyo. So yan, kanina pa naka-idle itong unit na ito. So check natin kung may tagas dun sa drain plug nya. Pupunas-punasan natin. Then after nun, papatayin natin yung engine. So yun, wala naman. So papatayin natin yung engine. Oopsie. Tapos check natin tong dipstick nya kung ilan yung oil level, kung kailangan magdagdag o sapat na. So mga 10 minutes na siguro tong naka-idle. So yan. Oh no, kulang, wala na detect. Sa bagay, lagpas kalahati lang yung nilagay natin. So lalagay natin yung oil. Yan, gagamit tayo ng embudo para hindi na tayo masyadong side stand. Kaso parang ang hirap .
Oh. Mahirap pala pagka hindi sinenter stand. Pero okay naman, nakapagsali naman tayo. Oopsie. Mahirap pa. Hindi na lahat. Ayan. Gamitan ulit natin ang dipstick. Yun, kalahati na. So, kailangan pa rin natin magdagdag. Ayan. Ulit natin yung embudo. Tapos salin ulit. Oops. Oh, sorry man, sorry. So nga pala, mas okay yung kulang kaysa sobra. Kasi pag sobra, nakakasira yun ng ng mga piston rings. Kapag kulang, pwede kang magdagdag. Pag sobra, medyo mahirap. Diyan. Oopsie. Tapon natin. Ilang ml din yan. Yan, okay na. Ulitin natin. So yun, natapos na tayo mag-change oil. Na-deadbat na pala ang ating camera. So nasilip ko na tong click, yung ilalim niya, tapos yung dipstick, okay naman yung oil level. Then ganun din tong SkyDrive Sport. So dapat na lang gawin dito ay i-car wash para medyo magmukhang fresh. So na-road test ko na rin sila. Then ganun din. After road test, chinek ko yung oil level, okay din naman. Then check ko na lang ulit sa susunod na mga araw pagka ginamit na ulit para malaman kung okay pa rin yung oil level. Syempre iba pa rin yung nagamit mo siya ng matagal, nagamit mo siya ng normal na usage kaysa yung road test lang dito sa subdivision lang or nasa 40 lang yung takbo. Ito yung performance naman ng 12 grams, medyo mas pampante ako. Nawala yung hindi naman dragging yung vibration niya sa takbong 20 kasi nung ginamit ko to kahapon, takbong 20 lang ako sa may highway. Pagka traffic 10 to 20, meron akong vibration na nararamdaman parang sa belt, pero yun, yung road test ko siya dito ngayon, okay na, nawala na yun. Hindi siya dragging vibration siya. Hindi naman nag-i-struggle. Siguro dahil nga mataas yung RPM nung 11 kumpara dun sa 12 grams. Siguro maganda yun pagka nakapagpalit na ako ng lining, nung slide piece, tsaka nung mga springs. Balak rin palitan yung springs. So, yun lang ang aking change oil video. At Happy New Year 2024 sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Bye-bye!